Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga minamahal kong kapatid sa Islam, Alhamdulillah. Isang gabi na naman ng biyaya ang ipinagkaloob sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala. Ngayong gabi, hindi lang tayo basta nagtitipon sa isang online gathering, tayo ay naririto para sariwain, balikan at damhin ang mga palatandaan ng katotohanan. Mga milagro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na siyang huling sugo ng makapangyarihang Allah subhanahu wa ta'ala. Hindi natin nakita si Muhammad sallallahu alaihi wasallam pero iniwan niya ang mga patunay at ito ay sapat para ang puso natin ay yumuko sa katotohanan. Ang mga milagro niya ay hindi katang-isip. Ito'y isinulat sa kasaysayan. Pinatunayan ng mga sahaba at nananatiling liwanag hanggang sa huling hininga ng ummah. Ngayong gabi, sa piling ng mga tagapakinig na tulad ninyo, mga naghahangad ng liwanag at patnubay, naisin nating mapalapit sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hindi lang sa pag-ibig, kundi sa pagkilala sa mga ebidensyang dala ng kanyang mensahe. Malugod kong tinatanggap ang lahat ng ating mga viewers sa Facebook Live, sa Google Meet at sa bawat sulok ng mundo na nagnanais marinig ang mga kwento ng himala. Ang mga dakilang patunay na ang ating propeta ay totoo, tapat at walang kapantay sa sangkatauhan. At higit sa lahat, ating ipinagpapasalamat ang presensya ng ating iginagalang na tagapagsalita, Sheikh Amin Pindaton Kandulit, na ngayong gabi ay magbabahagi ng ilaw mula sa sunna at sira. Upang simulan ang ating pagtitipon sa pamamagitan ng mga salita ni Allah subhanahu wa ta'ala. Inaanyayahan ko po ang ating kapatid na si Said Ali Batalyon upang bigkasin ng ilang piling talata mula sa Quran, kitab ni Allah subhanahu wa ta'ala. فليتفضل مشكورا مأجورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. Jazakallahu khairan. Ang Quran ay hindi lamang salita, ito ay himala. Ito ay buhay na patunay ng isang himalang hindi kailanman kumupas. Ang Quran mismo na ipinagkaloob kay Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mga kapatid, ang ating tagapagsalita ngayong gabi ay hindi na bago sa da'wa. Siya ay isa sa mga tinig na patuloy na nagpapalaganap ng sunnah, nagtuturo ng katotohanan at nagbibigay inspirasyon sa kabataan at matatanda. Sheikh Amin Pindaton Kandulit, isang guro, isang da'i at isang tagapagdala ng paalala sa panahong puno ng kalituhan. Kilala siya sa kanyang malumanay pero tumatagos na mga salita at pagkakakilanlan sa mga mahalagang aral ng Islam. Ngayong gabi, makakasama natin siya sa isang napapanahong paalaala. Si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may mga milagro. Mga kapatid sa Islam, halina't buksan natin ang ating puso't isipan kay Sheikh Amin Pindaton Kandulit. فليتفضل مشكورا مأجورا. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kini-clarify ko lang yung ating
microphone kung maayos po ba yung pagdating ng boses sa inyong lahat. Wide and clear po ya Sheikhana. Alhamdulillah, barakallahu fiik. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man wala wa man tamassaka bi sunnatihi ila yaumil wa ba'd. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi bi jalalika li 'azimi sultanik. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa ba'd. Alhamdulillah, mga minamahal namin mga kapatid at mga kasama ko dito sa Pioneer Legacy, mashallah, naway magsilbi at hanggang sa huling ating hininga na magpatuloy ito at maging silbi ito sa ating pagdating sa kabilang buhay at pangdagdag ito sa ating mga kainaman. Naway naunawaan natin lahat ng mga pahayag at yung mga sinasabi ni Ustad. Alhamdulillah, naway magkatotoo, mashallah. Alhamdulillah, nakaka-inspire. Naway nakapag-amin tayo tuloy na naway magkatotoo yung sinabi niya. So, alhamdulillah, biyayaan tayo ng Allah na ganung mga kaisipang mabuti. So, alhamdulillah, ako ay nagpapasalamat sa Allah, papuri, paglalahati, pagdakila ay para lamang sa Kanya. Ako ay sumasaksi na walang ibang Panginoon, liban lamang ang Allah. Ako ay sumasaksi na si Propeta Muhammad, siyang huling sugo, ang kanya mga pamamaraan ang ating sinusunod. Abot ng ating makakaya. Alhamdulillah, tatalakayin natin ng isa sa mahalaga na milagro ng Propeta Sallallahu Alaihi Wasallam. Miracle, ibig sabihin, ito yung mga power ng Quran. At ito ay naipahayag na kung saan hindi sa ibang mga propeta. Ngunit ito ay special lamang sa Propeta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. At umiyak ko ng paumanhin, nakakapag-close ako ng camera dahil isi-share ko yung ating tatalakayin, inshallah. At para sabay-sabay tayong basahin ang ating tinatalakay at ididetali natin, inshallah. So, alhamdulillah, napaintulutan ako ito mag-share ng ating screen. Yan. So, alhamdulillah, ito po ay nilagay lang dyan sino Muhammad, propeta ng Allah. Yan. So, sinasabi dyan, sino ba si Muhammad? Si Muhammad ay propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Pero nagkamali lang ng pagta-type siya. So, dito po tayo sa unang pahayag, number 1, nakita natin dyan, nakita natin. Al-adillatu minal Qur'anil Karim, ang mga batayan mula sa Quran na banal. So dito, ito yung talata na kung saan pangbungad ng ating tatalakayin na ang propeta ay mayroong milagro. Mayroong milagro na kung saan nakaiba sa lahat ng mga propeta. Basahin lang po natin sandali ang aya, pagkaraan idetali natin. Wa qala Isa ibn Maryam ya bani Israila inni rasulullah ilaikum مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم البينات قالوا هذا سحر مبين. Sa malapit itong kahulugan at banggitin ng si Jesus, anak ni Maria, ay nagsabi, o mga anak ni Israel. Ibig sabihin, ang angkan Israel tinatawag dito. Katotohanan ako ay sugo ng Allah, patibay na si Jesus, na sugo at propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. Nagpapatunay sa Taurah, yun ay kasulatan ni Moises. Sa paniniwala natin mga Muslim, nauna si Moises bago si Isa alayhis salam. Yan. Na ipinahayag yun ng una sa akin. Ang nauna sa kay Moises ay nauna kay Isa ay si Moises. So ibang magkukwento sa mga Kristiyano ay nauna daw si Isa bago si Moises. So tayo, na paniniwala natin na nauna si Moises bago si Isa alayhis salam, pagkaraan ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yan. At nagbibigay ng magandang balita tungkol sa isang sugo na darating pagkaraan ko, na ang pangalan ay Ahmad. Ngunit nang siya ay Ahmad, yun ay tinatawag na Muhammad, ay dumating sa kanila na may dalang mga malilinaw na katibayan. Sila ay nagsabi, ito ay isang malinaw na salamangka, o di kaya ito ay kulam. Yan. So dito, binanggit sa Surah As-Saff. Paano natin i-detalye mga kapatid? So dito, lahat ng mga propeta ay walang nakapagsabi na mayroong darating na propeta na ito ang pangalan.
na ito ang pangalan, halimbawa si Daud, darating sa hulihan niya ang propeta na susunod, itong pangalan. Walang nabanggit na mga ganon na kung saan di sila nagkita, napakalayo ng mga agwat nila. Di ba lamang sa propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam may mga history na si Musa alaihi salam binanggit niya na may darating na sa huling panahon ang pangalan ay si Muhammad. At si Isa alaihi salam, ito na yung batayan na si Isa. Nasabi ni Isa alaihi salam si Jesus, mayroong isang lalaking darating ang pangalan ay si Ahmad. Isa sa milagro dito mga kapatid, di pa pinapanganak ang propeta Muhammad na ilabas ng kwento niya. Na ipaalam na may darating na ang pangalan ay si Muhammad. So isa ito sa milagro ng Quran. Isa ito sa mga kamangha-mangha na isang tao hindi pa siya ipinanganak, ngunit na ikwento na maghahanda na sa kanyang inaharap. Yan. So tayo, nalaman lang na tayo ay nandito na nung pinanganak tayo. Pero ang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, iba siya. Hindi pa siya pinanganak, malayo pa, ilang taon pa ang pagitan, nalaman na siya ay lalabas sa huling panahon. Yan. Hindi katulad na sabi niya, hindi katulad ni Moses, na sasabihin niya na mayroong darating pangalan si Isa. Wala. Bagkus, si Moses, binanggit niya na may darating na lalaki na pangalan na si Muhammad. Binanggit na naman ni Isa alayhisalam na may lalaking darating na sugo ng Allah, pangalan ay si Muhammad. Ito na yon, isa yung milagro yan. Pangalawa po, mga kapatid sa panampalataya, kukuha po tayo ng mga miracles ng Quran. So, nabanggit sa Quran na meron na dito sa mundo. Ngunit, tunay hindi ito alam ng propeta. Binabanggit lamang ng propeta kung ano ang sinabi sa kanya, ipapaabot niya sa mga tao, pero ang kailaliman ng kahulugan nito ay ang propeta hindi nito nababatid lahat. So dito, itong halimbawa, so siguro, sino yung mga doktora dito, o di kaya mga doktor, o di kaya mga midwife, o yung may mga kaalaman dyan, mga nagbabasa patungkol sa pagiging healthy ng bata. Yan. Walang pagdadalawa, halos karamihan sa atin alam ano ba ang mainam na tagal ng pagpapadedi sa bata. Nagkaisa sila, sabi nila dyan, dapat nanggaling daw ang gatas mula sa kanyang ina at aabot ito ng 2 taon. So yun ang aral nila. Mga kapatid sa pananampalataya, ang Quran ay bumaba na wala pang mga doktor. Wala pang mga kurso. Panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam, binanggit na yan. Ilang taon pinag-aralan, pero sa Muslim na tao, isang manampalataya, kung ikanya itong napag-aralan, kahit na siya nasa 5 taon na, alam niya na ang usapin na ito. Di katulad ng iba, nalaman nila na umabot na sila ng mga, nasa college pa sila bago nalaman. So sa atin, sa Islam, mga 5 taon lang, kung naituro sa kanyang ayan na ito, alam na niya. Nasabi dito ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ. Sa ang kahulugan nito, ang mga ina ay maaring magpasuso sa kanilang mga anak sa loob ng 2 buong taon. Yun ay para sa kanila na nagnanais na buuin ang takdang panahon ng pagpapasuso. Yan. Ibig sabihin, yun ang mainam, yun ang gagawin ng isang tao, pusigi ng tao, na siya ay magpapadede sa kanyang anak kung kinakain na ito, dahil yun ang pinakamas malusog sa inaharap ng bata at pinakamainam kung saan ito ay pangarap niyang maging maayos. Alam niyo mga imam sa Saudi, yung mga imam sa Saudi, ang gagaling nila, di ba? Quran, dabab, sabihin, 0 talaga, ang galing. May mga doktor. Tinanong ang mga pangmagulang nito, lalo na si Sudais, mga magulang nito, at ibang mga imam sa Saudi, tinanong, bakit ganyan ang mga galing nila sa Quran? Ang sabi ng mga magulang nila, kami ay nagpadede sa aming mga anak na kompletong 2 taon mula sa amin. Di katas na binili, yan. Sabi sila, maayos talagang utak at kalusugan, healthy ng bata. At ito ay maraming benefits na nakukuha mula sa gatas ng ina. At alam natin yan, halos ang iba ay mas marunong pa. Ang amin lang ay alam namin ay pahayag sa inyo lahat na ang Islam ay nauna na po na 2 taong pagpapadedi sa bata. Yun ang mas pinakamainam sa lahat. So yan. So ito po yung so next page po tayo.
Sinabi pa na Allah subhanahu wa ta'ala, alam tara anna Allah anzala minas sama'i ma'an fakhrajna bihi thamarat mukhtalifan alwanuha wa minal jibali judadun bidu wa humrun mukhtalifun alwanuha wa garabi busud. Sa Tagalog nito, hindi mo ba nakikita na ang Allah ay nagpababa ng tubig ulan mula sa kalangitan at aming pinatubo sa pamamagitan nito ang mga prutas na iba't ibang kulay. So diyan muna tayo, pinatubo ng Allah SWT ang mga prutas at bumunga ito magkakaibang mga kulay. Ito na po yung halimbawa, ito, subhanallah. Pati ito, pinasukan yung mga kulay ng mga prutas. Ganyan po ang miracle ng Quran. Mashallah, nakakagutom tuloy, no? Sa sarap ng mga prutas, yung mga gutom dyan. Mashallah, Monday pa naman ngayon, no? Sino nagayunod dyan sa, sa Middle East? Yan, sir. So dito, balikan po natin. So yan. Binanggit na magkakaibang mga kulay ng mga prutas at sa mga bundok na mga landasin o tawiran ng mapuputi at mapupula na magkakaibang kulay. Ang iba ay labis na maitim. Ito binanggit sa Surah Al-Fatir. So dito, may mga bundok din daw nilikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na kung saan ipinahayag ng Allah subhanahu wa ta'ala sa propeta, pero ang katotohanan hindi alam ng propeta saang lugar to eh. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Muhammad, mayroong ibinaba na pahayag na mayroong nilikha ang Allah na mga kabundukan na magkakaiba ang mga kulay, may mga puti, may mga itim, may pula, may yellow, orange, so magkakaibang mga kulay. Na-iktishap, na-discover ng mga ulama na ito po ay sa bandang kanluran ng China. Ayan. So ito po napapakita po natin yung ito po, miracle po ng Quran. Ito po yung lugar na pinupuntahan po ng mga madami ng mga tao. Ito po yung mashallah, nilikha ng Allah SWT na binanggit na po sa Quran, ngunit hindi napuntahan ng propetang China. Pero dahil sa kapahayagan na tunay talagang kapahayagan ng Quran, pati ang lugar na hindi napahayagan ng napuntahan ng propeta sallallahu alaihi wasallam ay nandyan na, kompleto na. Ito na yan, subhanallah, magkakaibang mga kulay, may mga guhit pa dyan. Yan, mga rabi busut, mashallah. So yan. So hindi po to mga kapatid edit, hindi po yung edit. Pinupuntahan po ito ng mga parang ito yung mga binibisit ng mga tao ng mga mayayaman upang puntaan ito mga kulay ito. At pwede kayo mag-search dito na kung saan yung mga saang lugar yung makukulay na makabundukan. So ito, binanggit na po ito sa Quran. Tapos na po. Ganyan po ang milagro ng Quran na dinala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Yan po ang isa sa mga ipinaabot natin dito. So dito, Inna Allah la yastahi ay yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Katotohanan ng Allah ay hindi ikakahiya na paghahalin tulad na may mabuting aral, maging ito man ay kasing liit ng lamok o igit na maliit kaysa rito. So dito, hindi daw ikakahiya ng Allah ang lamok na ginawa niyang halimbawa na nilikha. Bakit? Hindi mo ikakaya ng isang bagay kung ang mga tao yung bagay na yun ay hindi nila kaya. Di ba may mga taong ang galing nila malait, mangutya, pero kaya ba nilang gawin yung nagawa mo? So, di ba minsan proud ka kapag wala pang kayang gumawa ng isang na-invento mo? Yun. So, ganun. Ang Allah SWT ay hindi niya ikakahiya na gawing halimbawa ang lamok. Bakit? Mayroong nilikha ang Allah SWT sa lamok na iba sa lahat ng mga nilikha. So, ito na po yung halimbawa na magsasabi na nasa 300 daw ang kanyang mata. Ito yung mga mata po nito. At sa taas po nito, sa ulo po nito, may mga uhod po dyan na kung ano yung nakakain po ng lamok na ito, ay yung pa sumusunod kumakain yung mauhod sa taas nito at napakadami. At napakalit po ito, pero na-zoom lang po. Kasi bakit? Dahil kinukuha natin ng aral. So ito po, mashallah. Isa ito sa mga katangian paglikan ng Allah sa mga lamok. At meron pa mga ibang mga katangian dyan at di natin maditali ng mahaba sapagkat ito ay binanggit ng Allah SWT na halimbawa na hindi daw ikakahiya ng Allah. Bakit? Dahil hindi man kayang gawin ng alipin yan. Hindi kayang gawin ng tao. So yan. So tapos na po tayo doon sa ayat na yon. So dito tayo. Al-Quran huwa kalam Allah alladhi tahadda al-Arab bi fasahatihi wa balagatihi falam yastati' al-ityana bi mithlihi wafqan. Sabihin, ang Quran ay siyang salita ng Allah kung saan inamon ito ng mga Arabo
sa tula gamit ang wikang Arabic. Ang mga Arabo, isa na si Umar bin Khattab radiyallahu an. Kaya isa sa dahilan na pagbumuslim ni Umar na manghasya sa kahulugan ng Quran, Taha ma anzalna alaykal Qur'ana litashqa. Sa dulo nito ay magkakapareho at ang ganda ng kahulugan. So, yan ang mga Arabo, nagpapalisan sila sa galing ng pagbibigay tula. So, nakakamang isa sa tatakutan sa galing ay si Umar bin Khattab radiyallahu anhu sa galing niya sa pagtutula. So, nung nakita niya ang Quran, namangha siya. Sabi niya, hindi ito salita ng ordinaryong tao. Pagkus ito ay salita ng Panginoon. So doon siya, yun ang ibang maging dahilan ng kanyang pag-muslim. So di katulad natin na mga Pilipino kapag magtutula, iba eh. Magtutula, meron pa magtutula na ako ay sabi niyan ako ay batang Pilipino. Kumakain ng pipino kaya naging matalino. Anong bunga ng kahulugan? Ang inaano letter O lang sa dulo. Sa ang Quran, maganda pa nga yung pagkakarinig dito, maganda pa yung kahulugan. Katulad ng sabi ng Allah, Sabbihisma rabbikal a'la, luwalhatiin mo ang iyong Panginoong kataas-taasan, alladhi khalaqa fasawwa, na siyang lumikha sa lahat at ginawa itong pantay-pantay, walang mahirap, walang mayaman, pagtungo sa pagsamba, ginawa ng Allah SWT na nilikhang tao, napakaganda. Yan. So maganda hanggang doon sa dulo. Sa Rahman pa, kung masan yung Surah Rahman, ang ganda ng pagkakatula dito. So dito, ito yung inamo ng mga Arabo pagkaraan din nila na kayang paabutan. Bakit? Dahil ito ay nakakamang. Ngunit hindi nila kinayang magpaabot katulad ng Quran na tugma dito. So hindi nila nakaya. So yun, bakit milagro po yun ng Quran at dinala ng propeta sallallahu alaihi wasallam. So ito po yung talata dalil po na sunod na ang propeta Muhammad ay sugo ng Allah na ito ay binanggit mismo sa Quran pangalan. Sabi dito, kompleto, sabi dito, ang Quran, al-ayatul lati tashhadu binubuwatihi sallallahu alaihi wasallam. Ang Quran ay kung saan ang nagpapatunay na si Muhammad ay propeta. Sabi na Allah, Muhammadur Rasulullah. Si Muhammad ay sugo ng Allah. Yan, napakaliwanag po mga kapatid sa pananampalataya. So dito na po tayo, al-ayatul lati tushir ila subuti Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tasifuhu bi annahu Rasulullah wa khatimun nabiyyin. Yan. Ang mga talatang nagpapatunay na si Muhammad ay propeta at pangwakas ng mga propeta. Ito na yon. Qala ta'ala, ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli shay'in alima. Si Muhammad ay hindi ama ng sinuman sa inyong mga kalalakihan. Bumaba ito kasi si Zaid, tinatawag niya na ama ang propeta. So pinagbawalan siya, wag mong tawagin ang iyong tinirahan na yan na si Muhammad na bilang ama mo. Bagkus baguhin na ang pagtawag sa kanya. Ang tawag na sa kanya ay bilang propeta. Ngunit siya ay sugo ng Allah huli sa kawing ng mga propeta. Siya ang pangwakas. At ang Allah ay lagi nang maalam sa lahat ng bagay. Yan. So Surah Ahzab po ito, number 40 ang ayat yan. So dito po, meron pa ditong sunod kasi number 10 na tayo, malapit na tayo insyaAllah. Tis lang po kasi kaalaman to ito eh. Wasfuhu bihannahul ummi. Binigyan katangihan ng propeta, isa ito sa milagro na nadala ng propeta na siya ay ummi. Ang ibig sabihin, alladhi lam yata'allam al-qira'ata wal kitaba. Ang katangihan ng propeta na siya ay ummi. Ang ibig sabihin, hindi marunong magbasa at magsulat. Yan. So, kung may makita kang tao na hindi marunong magbasa at magsulat, tapos ang ganda ng kanya mga pamamaraan at pamamalakat at may mga kakaibang salita na hindi mo kaalaman. So ano masasabi mo? Mamamangha ka diba dito sa sitwasyon na ito? So ganun din mga kapatid sa pananampalataya, ang propeta Muhammad ay hindi siya marunong magbasa at di marunong magsalat, ngunit kung magsalita ay napakaayos at napakaganda. Batayan pala na ang kanyang salita ay nagmula sa Panginoon. Yun mga kapatid sa pananampalataya. Ngunit ang kanyang salita ay nanggagaling sa Allah. Sinabi dito na Allah, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha.
at siya ay hindi nagsasalita mula sa kanyang sariling pagnanasa sapagkat ito ay kapahayagan na ipinahayag sa kanya. Yan. Ang binabangit lang ng propeta kung anong pinahayag sa kanya, yun lang ang kanyang binabanggit at di binabawasan at di kinukulangan. Sa dalil naman mula sa Quran, sabi ng propeta sallallahu alaihi wasallam, innama aqulu ma uqawwal. Ang batayan mula sa sunnah na sinabi niya mismo, sinabi ng propeta sumakanya ang kapayapaan. Tunay aking sinasabi ang sinabi sa akin ng Allah. Ayun, katulad na nabanggit natin na mga kabundukang napakaganda, hindi po napuntahan ng propeta ang China. Ngunit dahil sinabi ng propeta kung ano ang sinabi sa akin ng Panginoon, sinasabi ko lang. At hindi ito nakita ng propeta, pero dahil siya ay tunay na propeta at pahayag ito, ay nalaman nito na ito palang tinutukoy ng talata. Yan. Sunod po mga kapatid, intishar Islam. Noong lumabas ang propeta, biglang lumaganap ang Islam. Sobrang bilis, hindi katulad ng mga reliyon na ginastuhan pa, marami pang lininlang, marami pang linuko. Ang Islam mga kapatid, kusang pinapasukan na marami. Kusang nag-aaral ang isang tao at kapag willing talaga siyang pasukan, naghanap ng paraan. Magsasyahada. Yan. So dito, intishar Islam fi jami'an ahil alam yu'tabaru dalilan ala sidqi nabuwatil khatimah sallallahu alaihi wasallam. So dito, lumaganap ang Islam sa buong mundo at nabibilang ito sa pagiging katunayan ng pagkapropeta ni Muhammad na pangwakas sumakanya nawa ang kapayapaan. Yan. Ibig sabihin, so yan. So nabanggit natin ito, mukhang nagkamali tayo, dapat 4 tayo din magsimula, okay na yun, inshallah. Balikan lang natin ito, inshallah. Yan. So dito, mu'jizat, ang propeta sa may milagro na kung ano sa kanyang katangihan, ito yon. Waradat ahadithun kathiratun tasiful mu'jizatun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabanggit ang madaming salita ng propeta na kumakatangian ng pagkamilagro. Katulad ng pagkabihak ng buwan, inshikakul kamar. Ustad, nabihak po ang buwan? Oo. Kung titingnan po ito ng ating mga kapatid na kung saan may kaalaman mula sa science na malalim na pagpapalalim, makikita sa turo na ang buwan po ay mayroon pong guhit sa gitna. Nabihak po yun sa panahon ng propeta pagkaran ibinalik din ng Allah, ngunit hindi na ibalik sa original sapagkat nagkadikit lang, pero original ng buwan ay nabihak po siya sa panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Magtatanong-tanong kayo sa mga magagaling sa science dyan, mayroon bang salita na totoo na ang buwan ay nabihak ba? May guhit ba? Kung ang guhit na yan ay meron, ibig sabihin totoo naganap. Kailan yon? Panahon ng propeta sallallahu alaihi wasallam naganap ito, na sabi ng mga Quraysh, Muhammad, kung totoo talaga na ikaw ay propeta, pakitaan mo kami ng galing. Ipanalangin mo sa iyong Panginoon na mabihak ang buwan na yan at maniniwala kami sa iyo. Nanalangin ng propeta sallallahu alaihi wasallam, nakita mismo na binihak, na tinuro ng propeta ang kanyang daliri na bihak. Pagkaraan sabi lang nila, yan ay salamangka. Yan ay kulam lamang. Yan ay magic. Di rin sila naniwala. Ibinalik na Allah SWT. So yun po, nabihak ang buwan. Yan. O taksirut ta'am. History ito, mahaba po. Ang propeta, kapag meron pong pagkain, nagtataka ang mga sahaba. Sabi na, kaunti lang itong dala natin, baon natin. Bakit nagkasya sa lahat? Nakapagtaka. Ito yung pinagtataka ng mga sahaba. Bakit milagro ito? Dahil ito ay isa sa katangian ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Sunod, wa nabu alma bayna asabihi. Sabihin, at pagdaan ng tubig sa kanyang mga daliri. Dumaan pong tubig sa daliri ng propeta. Naglakbay sila, walang tubig. Sobrang uhaw-uhaw mga sahabay. Wala silang makitang tubig. Anong ginawa ng propeta? Lapit kayo sa akin, magabdas, kumunang tubig, at binuklat ng propeta ang kanyang mga daliri, nakainom ang mga sahabat na kabdas,
may baon pang pang-inom nila sa daan. Milagro po yun ng propeta sallallahu alaihi wasallam at mga batayan na kanyang pagkakapropeta. At iba pa doon ang mga dalil batayan yan. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam meron din siyang binanggit na halimbawa. Marami pong pwedeng halimbawa natin dito Akhbaru anil gaib. Ang propeta isa sa milagro niya kaya nang ikwento ang inaharap. Bakit? Ito ay ibinigay ng Allah para sa kanya na upang ipabatid sa mga tao. Ang isang taong mabuti sa kanyang pamamaraan sa kalsada. Ito na yon. Ang Nabi radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, laqad ra'aytu rajulan yatakallamu fil jannati fi sajaratin qata'aha min dhahri at-tariq kanat tu'zil muslimin, rawahu Muslim. Kanyang naikwento ang mga hindi natin nababatid. Laysay ni Abu Hurairah kalugdan nawa ng Allah, sinabi ng sugo, tunay aking nakita sa paraiso ang isang lalaki sa loob ng paraiso dahil sa isang sanga ng puno na nasa gitna ng kalsada kung saan nakakaabala sa mga taong tumatalima o mga Muslim. Isang sanga na abalang mga Muslim, pinutol niya ito, inalis niya. Isabihin mga kapatid, kapag mayroon pong nakakaabala sa daan, isa po sa malaking dahilan na pagpapakasarap tatanaam il jannati. Ikaw ay magpapakasarap sa paraiso, alisin mo ang nakakagimbala sa daan. Alisin mo ang nakakaabala, nakakaalingasaw, apekto sa mga taong mga dumadaan. So yun po ang mga binanggit na halimbawa. So sifatu wa akhlaqu. Ang propeta sallallahu alaihi wasallam, ang kanyang katangihan dito, wasfu sahabati an-nabi sallallahu alaihi wasallam bi annahu kana yatamayyazu bi akhlaqin mahmudatin wa sidqin amanatin wa hikmatin mimma yu'akkidu nubuwwatahu. Bisabihin na ipahayag ng mga sahaba ng propeta Muhammad sa kanilang kapayapaan na kung saan siya ay nakakaiba sa mga alituntunin na kapuri-puri at paging tapat sa maalaga sa tiwala at may mga malumanay na pamamaraan. Ito yung mga dahilan na hindi kinaya ng mga Hudyo, hindi nila natiis ang ugali ng propeta sallallahu alaihi wasallam. Napakabait, napakamapagbigay. Dumating isang lalaki, ya Muhammad, di na tinatawag ng propeta. Bakit? Hudyo Muhammad, bigyan mo kami ng pagkain. Gutom na gutom kami sa aming pook, sa aming lugar. Naninilan sa labas ng Madina ito, na sa pagitan ng dalawang bundok, Muhammad, bigyan mo kami ng pagkain. Gutom na gutom kami, hindi kaya. Sabi ng propeta Muhammad, itong mga kambing na nakikita mo, maghanap ka dyan ng pinakamalaki at kunin mo at buhatin mo. Nagtaka ang lalaking to. Bakit? Hindi ako kilala, hindi ako kaano-ano, umingi ako sa kanya, walang pagdadalawa, nagbigay kaagad sa akin. Binuhat ng lalaki ang isang kambing na napakalaki. Pagkaraan habang binubuhat niya, napapaisip siya. Hindi pala totoo ang sabi-sabi nila si Muhammad ay nagpakilalang propeta para yumaman, para magkaroon ng babae, para magkaroon ng lahat ng kagustuhan niya, gustong mamuno. Hindi pala, kasi kung totoo, bakit ay pagdadamo sa akin ang kambing na ito? Kitang-kita ko rin naman na wala rin siya. Tapos ibinigay sa akin ang kambing na ito. Napapaisip siya habang naglalakad. Pagdating niya sa kanyang mga tauhan, sabi niya, kunin niyo ang kambing, babali ako ng Madina. Bakit? Magmumuslim ako. Dahil dito ko nahalata na si Muhammad ay hindi pala lumilikom ng yaman para sa sarili, bagkus lumilikom ng yaman para sa mga tao. Babalik ako at mag-umuslim ako sa Madina. Sabi ng mga tao, damay mo kami, balik, sama mo kami, pupunta tayo lahat ng Madina mag-umuslim. Grupo na ito, ito yung history na grupo sila mismo pumunta sa Madina na sila ay nag-Muslim. Yan. So ito po yung kata. So inshallah, natapos na po tayo doon. Dito po tayo sa number 5, babalikan natin. So natapos na. So syempre kapag may makita kang mga tao, mga hindi Muslim, kapag may pahayag mo, may detalye mo na maayos, sabi dito, kaya pa ako ng Musliman, so tatanungin, paano po ba maging Muslim? Sabihin mo lang, paano ko maging Muslim? Sabihin mo lang, annatako bi shahadatay, yun ang pagbikas sa shahada. Ano yun? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ito lang po ang bibigkasin ng isang tawag Muslim. Ako ay sumasaksi na walang Panginoon liban sa Allah at ako ay sumasaksi na si Muhammad ay sugo na Allah, Muslim na siya. Pagkaraan na step na gagawin niya, al-mutaba at wal amal. Ito yun. Ang pagsunod at pagsasabway. Susunod siya
At pagkaraan niya sumunod, mag-aaral siya, isa sa buhay niya. Ito yun. Yajibu alal muslim ayat tabi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi aqwali wa af'ali wa yaqtadi bihi fi hayatihi. Yan, dito. Bilang mga Muslim, lahat tayo ha. Inobliga sa Muslim ang pagsunod sa propeta, sa kanyang salita at gawa at pagsasabuhay sa kanyang yapak. So yan. So ito po yung tinalakay natin. Inshallah, naway naunawaan ang ating paksa sa oras na ito. Naunawaan po ang ating pahayag sa oras na ito, inshallah. So ito po, meron pong larawan dito. Ito mga mga larawan po na nabanggit natin. Ito yun. Nabanggit kanina sa Quran at marami po ito, mga dahilan. So ito po, ang miracle dito, milagro. Yan. Pinagbawa ng propeta ang ginto, di ba, sa lalaki. At ang babae ay pwede. So, ito pong hatol ko natin ha. Pinagbawa ng propeta ang ginto sa lalaki at pinahintulot ng propeta sa babae. Okay, una daw, pahintulot dito para maging dagdag sa palamuti ng babae at kondisyon hindi niya ito pinagmamalaki. At ang ibang dahilan po dito, pinag-aralan po ng mga tao ng mga maalam sa usapin sa dugo, ang ginto po kapag nakakadikit po siya sa balat, ay naapektuhan po yung dugo. So, nagbubuo po siya ng sakit. Pagkaraan, kapag may dikit ito sa balat ng tao, maapektuhan ang kanyang dugo. Magkakasakit. At ito ay lumalaki at lumalaganap sa katawan ng tao. Eh, Ustaz, ibig sabihin, babae lang ba ang paparusahan? Bibigyan ng sakit? So, hindi po. Dahil po yung sakit na yon na dinadala ng babae na dugo, pag dumarating po yung buwanan niya, ay nadadala rin po yung sakit na yon. Yun ang dahilan bakit pinahintulot sa mga babae. So, kung lalaki, walang dalaw na dumarating sa kanya, eh, kaya ito hindi pinahintulutan. Allah alam bisawab, so yun lang po ang ating tinalakay sa oras na ito, ay naway maging silbi at naging aral sa atin, inshallah. So, pinapaalam ko lang. Alhamdulillah, nakapag-muhadara po tayo kasi totoo, nagpahijama po ako, ang hina na po ng katawan. Nagpaalam na rin ako sa ibang mga GC na hindi ako makakapagturo. Alhamdulillah, na-raos natin at nasa daan din ako. Kung nakikita lang naman ninyo, di ba? Dumaan ako dito kaya pumunta ako sa lugar na wala masyadong tao. So inshallah, alhamdulillah, barakallahu fikum wa jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kung may katanungan, pwede naman inshallah, basta nababatid natin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Tunay na napuno ng kagandahan at katotohanan ng ating gabi. Ang mga milagro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lamang kwento. Ito ay ebidensya ng isang propetikong mensahe na buhay at umaalingaw-ngaw hanggang ngayon. Ang puso na hindi marunong humanga sa mga himala ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay pusong kailangang gisingin bago pa man ito tuluyang manlupaypay. Ngayong gabi, tayo binigyan ng liwanag at paalala. Sa puntong ito, binigyan tayo ng pahintulot ng ating butihing Sheikh na magtanong po sa kanya. Para po sa mga kapatid natin na nandito sa Google Meet, gamitin ang raise hand feature. At para naman sa mga nasa live stream, i-comment lamang po ang inyong mga katanungan. May mga magtatanong po ba o talagang naintindihan po natin ang binalangkas ng ating butihing tagapagsalita ang kanyang topiko? Mukhang naintindihan naman po. Jazakumullahu khairan mga kapatid sa Islam. Habang papalapit ang gabi sa kanyang katahimikan, dais nating iwan ang ating mga sarili sa pagninilay. Kung ang Quran ay himala, bakit hindi mo ito binubuksan? Kung si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay may mga palatandaan, bakit hindi mo siya ginagaya?
Ang ating gabing ito ay paalala na ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi basta guro. Siya ang piniling sugo, may dalang himala at iniwang pamana ay walang kapantay sa kasaysayan. Inihiling natin kay Sheikh Amin Kandulit na pangunahan tayo sa Kafaratul Majlis at mag-iwan ng panghuling paalala. Alhamdulillah po, mashallah, barakallahu fiik po, Ustaz, alhamdulillah. So, dito na po magtatapos ang ating muhadara, inshallah. Lagi natin po i-check ang ating iman, tingnan po natin ang ating iman lagi. At minsan kasi tinatamad tayo sa pag-aaral, di ba? So, gawin po natin lagi na itulak ang ating sarili sa pag-aaral. Manalangin tayo sa Allah na hindi tayo datna ng katamaran. Kasi kapag dumarating ang katamaran kasi, ay minsan di na tayo ginaganaan mag-aral. So ito po yung ginagawa natin, dalangin natin sa Allah na magpatuloy ating pag-aaral. At ang ating pag-aaral ay malawak po ang mga ustad dito at marami po tayong makuha. Basta piliin lang po yung tamang turo na mula sa mga pahayag ng mga al-sunnah wal jamaah. So ganito na lang po. Barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, alhamdulillah. Ang ating pagtitipon ngayong gabi ay puno ng liwanag, kaalaman at pag-ibig sa sugo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Si Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi nangangailangan ng kwento para patunayan na ang kanyang kadakilaan. Ang mismong buhay niya ay patunay. Ang milagro ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay hindi lang sa buwan na nahati, kundi sa puso na natutong sumunod. Sa ngalan ng Pioneer Legacy, Knowledge and Unity, kami po ay taos-puso nagpapasalamat sa inyong pakikiisa. Naway magtagpo muli tayo sa susunod na Dintok na puno ng paalala, pagninilay at paglalapit sa Allah subhanahu wa ta'ala. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Until next time, dear brothers and sisters, stay guided, stay inspired.